Every day, 1,000 voices compete for your attention. Fear whispers, doubt argues, the world screams. There even comes a moment when the noise gets so loud, it feels like they're winning. But then, the author steps into a story. In the quiet of the tomb, death lost its grip. Light broke through like a shout in the shadows, like dawn sprinting into a world that forgot what hope looked like. A stone rolled back, a savior stepped out, a promise was fulfilled. The same power that conquered the grave, that told death to sit and be silent, now pulses in us. So when the world tries to come and steal what was already paid for at the cross, we remember that they do not have the final say. He does. Alright, magandang hapon po sa inyo lahat. Okay, salamat po sa talagang excited na response. Grabe. Alright, tayo po tayong lahat sa ating panimula. Babasahin po natin salita ng Diyos. Tingnan po natin ito sa 1 Corinthians or unang taga-Korinto, chapter 15, verses 20 to 28. Ayan, kung handa na po kayo, sabihin nyo lang Amen. Ayan, ito na po. Verse 20. Ngunit sa katunayan, si Kristo nga'y muling binuhay. Siya ang kauna-unahang binuhay bilang katibayan na mayroong muling pagkabuhay ng mga patay. Dahil sa isang tao, dumating ang kamatayan sa lahat ng tao. At dahil din sa isang tao, nagkaroon ng muling pagkabuhay. Sapagkat kung papaano tayong mga tao ay namatay o mamamatay, dahil sa kaugnayan natin kay Adan, ganun din naman dahil sa ating kaugnayan kay Kristo. Tayong lahat ay muling bubuhayin. Ngunit may nakatakdang panahon sa muling pagkabuhay. Unang binuhay si Kristo. Pagkatapos ang mga na kay Kristo naman ang muling bubuhayin pagbalik niya rito sa mundo. At pagkatapos nito, darating ang katapusan. Lulupigin niya ang lahat ng kaharian, pamahalaan at kapangyarihan at ibibigay ang paghahari sa Diyos Ama. Sapagkat si Kristo'y dapat maghari hanggang sa mapasuko ng Diyos ang lahat ng kanyang mga kalaban. At ang huling kaaway na kanyang lulupigin ay ang kamatayan. Sinabi sa kasulatan na ang lahat ng mga bagay ay ipinasakop ng Diyos kay Kristo. Ngunit sa salitang lahat ng bagay, hindi nangangahulugan na kasama rito ang Diyos na siyang nagpasakop ng lahat ng bagay sa ilalim ng kapangyarihan ni Kristo. At kung magawa na ito, maging si Kristo ay magpapasakop sa Diyos na siyang naglagay ng lahat ng bagay sa ilalim ng kanyang kapangyarihan upang ang Diyos ang siyang maghari sa lahat ng bagay, sa lahat ng dako. Tayo po'y manalangin. Ama namin, nagpapasalamat po kami sa hapong ito dahil kami ay inyong sasamahan sa aming pag-aaral ng inyong salita. Diyos Ama, sa aming paglapit. Lord, alam namin na hindi namin to kayang, Lord, maintindihan sa sarili naming, Lord, katalinuhan. Ang mga bagay sa mga talatang ito, Panginoon, ay may buhay. Kung kaya't kayo lamang at ang inyong kapangyarihan lamang ay ang may kakayanan upang, Lord, magpaintindi sa lahat sa amin na narito ngayong hapon. Dalangin din namin, tulungan nyo kami na hindi lamang namin ito maintindihan, bagkos ang lahat ng bagay ay aming, Lord, may pamuhay. Salamat itong aming samot dalangin. Sa pangalan ni Jesus at lahat magsabi ng Amen. Ayan, makakaupo na po tayong lahat. Ayan, sa inyong pag-upo, sabihin nyo lang na, you are victorious. Yeah. So, sa mga nakalipas na linggo, napakaganda ng mga pinag-usapan natin. Sabi ko nga, sa mga nakataan na ng panahon o taon,
Maraming beses naming pinipreach itong muling pagkabuhay ni Kristo, okay, yung resurrection. Ngunit ito yung nangyayari sa Resurrection Day. Okay, so once in a year, Resurrection Day, pinipreach natin, okay, itong resurrection. Ngunit itong resurrection ay napakahalaga sa pananampalataya ng lahat sa atin dahil dito, okay, dito sa resurrection, malalaman kung lahat ng pinanampalatayaan natin ay totoo at pwedeng panghawakan at siya naman talagang magdudulot ng pagbabago sa atin kung muling nabuhay si Kristo. Kung ganun kahalaga yung resurrection na yun, bakit ba naman isang linggo lang natin pag-uusapan? Kung ganun kahalaga yun, di pag-usapan natin to ng at least 5 linggo. Okay, 5 linggo. At nakadalawa na po tayo. Una, pinag-usapan natin yung pundasyon. Sabi nyo nga, ang pundasyon. Ayan, ang pundasyon. Pinag-usapan natin. At ang sabi natin, ang pinaka-importanteng bagay sa magandang balita ay yung muling pagkabuhay ng Diyos. Hindi mo pwedeng ihiwalay yung muling pagkabuhay at sabihin mo hindi kasama siya sa magandang balita kasi hindi na po magiging magandang balita yon kung wala ang muling pagkabuhay ni Jesucristo. Yun ang katibayan na lahat ng sinabi niya, na lahat ng pinangako niya, na lahat ng kaya niyang ibigay ay magkakatotoo sa buhay natin kung siya ay muling nabuhay. Kaya napaka-importante yung kanyang muling pagkabuhay. Yun po yung pinag-usapan natin. Okay, pundasyon po yun. Sa Ingles, essential, okay, to the gospel. Yung resurrection na yun. Ngayon naman, no last week naman, pinag-usapan natin yung ating pag-asa or our hope. Okay, doon naman sa pinag-usapan natin, tinukoy rin dito ni Pablo, okay, kung gaano kaimportante yung muling pagkabuhay, hindi lamang ni Kristo, bagkus ng lahat ng namatay. Ang pinag-uusapan dito last week is yung muling pagkabuhay ng lahat. Okay, at titingnan din po natin yan ngayon. At ngayon naman ang pag-uusapan natin, yung tagumpay na meron tayo kay Kristo Jesus. So doon sa napag-usapan na natin, sabi ko nga, okay, nung sinulat to ni Pablo, isa sa mga bagay na gusto niyang matutunan ng mga taga-Korinto is maintindihan kung bakit napaka-importante nung muling pagkabuhay ni Kristo. At sinabi nga natin, nung una, importante siya, kasama siya sa Ebanghelyo, okay, na binabahagi natin, kung hindi dahil sa kanyang muling pagkabuhay, walang kabuluhan, lahat ng mga na paniniwala natin. Last week naman, okay, sa kagustuhan ni Pablo na maipaintindi ito sa lahat ng mga nagbabasa ng kanyang sulat sa Korinto, kasi nga sabi nga natin, yung mga tao na sa Korinto, ang kanilang background ay mga Grego. At sa mga Grego, ang kanilang pananaw patungkol sa katawan ng tao, tinitingnan nila to bilang isang kulungan. Kasi puno ng kasamaan, okay, puno ng mga kasalanan, kaya tingin nila sa katawan ay parang preso o kulungan. Kaya kung nung binabahagi at itinuturo at pinapangaral sa kanila na tayo ay muling mabuhay, ay hindi nila maintindihan yun. Bakit? Okay, na alam natin na makasalanan tong katawan na itong kulungan ng tao at sasabihin nyo ngayon, ito at kami muling mabubuhay kasama yung katawan na yun, bodily resurrection. Ang ibig mo mang sabihin, yung kasalanan at yung pagkakakulong namin sa katawan ay manunumbalik sa buhay namin. Kaya hindi sila naniniwala. Naniniwala sila na immortal, may immortality. Ibig sabihin, okay, yung buhay na magpawalang hanggan, naniniwala sila doon. Okay, pag namatay yung tao, magpapatuloy yung buhay niya. Pero hindi sila naniniwala na muling mabuhay at talaga naman yung muling pagkabuhay ay yung dati nilang katawan ay naroon pa. Hindi nila mapaniwalaan yun. Kaya dito, talagang pinaliwanag dito ni Pablo na hindi. Okay? Kung hindi muling mabubuhay yung tao, hindi rin natin pwedeng sabihin muling nabuhay si Jesucristo. Hindi mo pwedeng, okay, paniwalaan lamang na muling nabuhay si Kristo, pero hindi mo pwedeng at hiwalay at sabihin walang pagkabuhay ng mga tao o muling pagkabuhay ang mga tao. Sabi niya, hindi mo pwedeng paghiwalayan yon o sabihin mo, ito lang, at yung kabila, hindi mo pwedeng paniwalaan. Kaya last week, napansin nyo ba? Okay, yung logical reasoning patungkol sa resurrection. Kaya sinasabi niya, pag ikaw ay hindi naniwala sa muling pagkabuhay ni Jesucristo at hindi yun nangyari, sabi niya, lahat ng ating ginagawa at pananampalataya natin ay walang kabuluhan. Hello? Alright? Ibig sabihin nun, yung pamasahe mo pinunta dito, okay, kamahal pa naman ng gasolina, di ba? Alright, hindi nyo ba alam na
kung gusto nyo daw mag-amoy mayaman, gasolina lang daw. Biro lang po yun. Ano? Baka naman talagang may maglagay. Pero yung lahat ng ginastos nyo, yung pagpunta nyo dito tuwing linggo, yung pagsisilbi nyo sa likod, o pag-awit nyo, o lahat ng ginawa nyo para kay Jesus, yung paggastos nyo ng pera para lang meron kayong mabahagian ng salita ng Diyos. Lahat yon, sabi niya, kung hindi muling nabuhay si Kristo, walang kabuluhan. Pinagod mo lang ang sarili mo. In fact, sa dulo ng pinag-usapan natin, last week, sabi niya sa English, of all people, you are the most pitied. Okay? Sa lahat ng tao, ikaw yung kaawa-awa. Alam mo bakit? Kasi nanindigan ka eh. Okay? Lahat yung kapitbahay mo, okay, nagnakaw, nangurakot, ng babae, uminom, nagyosi, alright, lahat na ginawa sa buhay. Tapos pareho kayo namatay, ikaw talagang matuwid, okay, inayos yung buhay, walang dinaya, talagang pinaglaban ng katotohanan, walang pandaraya sa pamumuhay, at lahat na dinuwid mo talaga. Ngunit nung pareho kayong namatay at nagkita kayo, uy. Oh, sabi ko sa iyo eh. Sinayang mo. Tingnan mo ako. Okay? Nagpa-enjoy nung nasa mundo. Kaya ngayon, masaya. Paano ikaw? Okay? Yung pinaglaban mo, yung pagpunta mo sa church. Oh, sayang, di ba? So sabi ni Pablo, kung hindi muling nabuhay si Jesucristo, yun ang mangyayari talaga. Ikaw talaga yung kaawa-awa. Okay? Ang dami mong sinayang na oras. Ang dami mong sinayang na pera. Ang dami mong sinayang na panahon. Yun. Yun yung sinasabi niya, ikaw yung kaawa-awa. Pero, sabi niyo, pero dahil muling nabuhay si Kristo, lahat yun ay totoo. Ibig sabihin, hindi ibig sabihin na totoo na nakawawa ka. Ibig sabihin na dahil muling nabuhay si Kristo, lahat ng ginawa mo at lahat ng pananampalataya na binuhos mo kay Jesus, okay, sa iyong pamumuhay, lahat yun ay totoo. Okay? At ibig sabihin nun ay hindi nasayang ang lahat ng pananampalataya mo sa Panginoon. Amen! Alright, pwede ba natin palapakan ng Panginoon? Alright? So, ang ganda ng argument ni Pablo. Ngayon, ang sunod na tanong, ano naman ang kinalaman nung muling pagkabuhay ni Kristo sa magiging kinabukasan ng mga mananampalataya? Okay ba yun? Oo. Kung wala na lang resurrection, di nasa heaven tayo lahat. Bakit? Bakit may muling pagkabuhay? Gaano siya kaimportante? Okay? At dito rin maintindihan natin, kasi marami sa mga mananampalataya, naniniwala, okay, may mga naniniwala kay Kristo, pero meron alam na si Kristo, pero dahil ang alam nila, tao si Kristo, pero ang iniisip nila, bakit ko pananampalatayaan si Jesus? Tao lamang yan. At alam natin, maraming grupo ng mga mananampalataya na may ganung pananaw patungkol kay Kristo. Kaya hindi nila sinasamba si Kristo. Hello? Ako lang ba ito? O nasusundan niyo ako? Amen? Alright. Ang tanong, bakit? Bakit? Okay, kinailangan ni Jesus magkatawang tao. Okay? At bakit kailangan mabuhay siyang muli at lahat tayo mabuhay muli? Naiintindihan natin. Okay? Na importante yung sinasabi natin, muling pagkabuhay ni Kristo. Pero bakit? So ngayong hapon, yan ang titingnan natin. Amen! Parang ako lang masaya, no? Alright, yan ang titingnan natin. Bakit? Sabihin nyo nga, bakit? Alright, so sinimulan natin doon sa historical evidence. Yun yung week 1. Okay, sabi ni Pablo, okay, 500 tao nakakita kay Jesus isang beses nung siya ay muling nabuhay at nagpakita sa mga disipulo. At alam din natin na nagpakita siya sa 12 niyang disipulo, nagpakita rin siya sa mga kababaihan, okay, na tumulong sa kanya, at nagpakita rin siya sa mga disipulo na on the way to Emmaus. In short, maraming ebidensya na talagang muling nabuhay si Jesucristo. Walang question doon. Amen. Alright, at alam din natin na 40 days. Sabi nyo nga, 40 days. Alright, yung sabi mo, one day lang si Christ nagpakita, and then eventually, who knows? Baka hindi naman talaga nangyari yon. Who knows? Baka hallucination lang yon. Pero guess what? Sabi sa Bible, 40
days. Ganong kahaba nagpakita si Jesus sa kanyang mga disipulo at sa maraming tao. At ang sabi pa ni Pablo, at napag-usapan natin yan nung week 1, sabi niya, okay, yung mga nakakita kay Jesus Christ na 500, okay, sabi niya, meron doon sa mga tao yung buhay pa hanggang ngayon. Sabi niya, hanggang ngayon, buhay pa yung mga tao nakakita kay Jesus. So, ibig sabihin, okay, historically validated na nag-resurrect si Christ. Walang question doon. And then logically, pag-iisipin mo rin, oo nga naman. Kaya sayang talaga yung pananampalataya natin kung hindi nag-resurrect si Christ. Pero ang tanong, bakit pa rin? So itong pag-uusapan natin ay, titingnan natin, babalikan natin ang talagang nangyari at anong koneksyon nun sa muling pagkabuhay ni Kristo at sa ating lahat. Bakit kailangan natin muling mabuhay tulad ni Jesus. Amen! Alright. Alam ko inisip nyo, bilisan mo na, Pastor. Paulit-ulit ka na lang eh. Alright, tingnan na po natin. Verse 20, sabi dito, ngunit sa katunayan, si Kristo ngay muling binuhay. Siya ang kauna-unahang binuhay bilang katibayan, na mayroong muling pagkabuhay ng mga patay. Okay, katibayan. Sabi nyo katibayan. Alright, katibayan siya. Okay, na lahat ng sinabi niya ay totoo. Lahat ng pinangako niya, na lahat ng mananampalataya sa kanya na magkakaroon ng buhay na magwawalang hanggan, totoo yun dahil muli siyang nabuhay. At yun ang katibayan. Verse 21, sabi niya, dahil sa isang tao, dumating ang kamatayan sa lahat ng tao. At dahil din sa isang tao, nagkaroon ng muling pagkabuhay. Okay, itong statement na to, sobrang lalim at sobrang ganda pag-usapan. Ito lang, sabi niya, dahil sa isang tao, dumating ang kamatayan. Tapos sabi niya, at dahil din sa isang tao, nagkaroon ng muling pagkabuhay. Pansinin niyo, sino yung tinutukoy niya dito na tao? Sa verse 22, sabi dito, sapagkat kung papaano tayong mga tao ay mamamatay dahil sa kaugnayan natin kay kanino? Kaya Dan, sabi niya, ganun din naman dahil sa ating kaugnayan kay Kristo. Tayong lahat ay muling bubuhayin. Ayan, pag-usapan po natin yun. Sabi niya si Adan. Okay, si Adan. Ano bang nangyari sa Genesis? Ano bang nangyari sa simula? Okay, at kinailangan natin makita yung kasagutan at muling pagkabuhay ni Jesucristo at bakit napaka-importante siya. Now, pag-usapan muna natin si Adan. Ayan, at alam natin, nung nilikha ng Diyos ang mundo, ang lahat ng lahat ng nilikha niya, alam natin, ang lahat ng bagay na yun ay mabuti. Amen. Alright, ibig sabihin walang problema si God. Maganda to, maayos, wala siyang problema, mabuti yan. Maganda, o wala siyang problema. Ano pang alam natin? Okay? Now, nung nilikha niya, okay, napakaganda ng relasyon na meron si Adan at si Eva kay Jesus o sa ating Panginoon. Amen. Alright, sabi sa Biblia, kung babalikan natin sa Genesis, kung papaano si Adan nakakalapit sa Diyos at kung papaano ang Diyos nakakalapit kay Adan. Okay? Naglalakad o di kaya naman nakakausap o may fellowship ang Diyos kay Adan at Eva. Ganon kalalim ang relasyon na meron sila. Another is walang ending yung buhay nila. Ibig sabihin, yung buhay nila, dire-diretso lang. Okay, walang ending, walang specified end yung buhay. Hindi sila mamamatay. Magpapatuloy lang yung buhay nila. At ganon kalalim. At lahat ng bagay ay maganda. Ngunit, Genesis chapter 2 verse 16 to 17, sabi niya, ang sinabi ng Panginoong Diyos sa tao, makakakain ka ng kahit anong bunga ng punong kahoy sa halaman, maliban lang sa bunga ng punong kahoy na nagbibigay ng kaalaman kung ano ang mabuti at masama. Sapagkat sa oras na kinain mo ito, tiyak, sabi niya dito, tiyak, na mamamatay ka. Now, alam natin yung kwento, hindi naman agad-agad namatay si Adan at Eva, pero eventually, namatay din sila. Nagkaroon na ng hangganan ang kanilang buhay. At yun yung tinatawag na death. Yung binasa natin kanina. Pwede bang ibalik sa verse 21? Okay, sabi niya, dahil sa isang tao dumating ang kamatayan. Okay, nagkaroon na ng kamatayan, sabi niya, sa lahat ng tao. Okay, dahil sa kasalanan
na hindi pagsunod ni Adan at Eva sa utos ng Diyos. So, ibig sabihin dito, dahil sa kanilang kasalanan, okay, nagkaroon na ng kamatayan, pumasok na yung kamatayan at lahat ng tao ngayon ay mamamatay na. May hangganan na ang kanilang buhay. Kaya nga, sa habag ng Diyos, sabi niya, okay, sa Genesis, okay, itinago nila, o di kaya naman, okay, hindi nila pinakita, okay, yung isa pang punong kahoy na kung saan ay magbibigay ng buhay na magpawalang hanggan. Okay, at itinabi yun kasi kung makain din yun ni Adan, okay, mamumuhay siya na magpawalang hanggan na dala niya ang kanyang kasalanan. Okay, dito sa mundo. Kung kaya't, okay, may hanggan. At anong nangyari kay Adan? Saan nangyari ang kauna-unahang murder? Okay, Cain and Abel, nagkasala. At lahat ng tao nagkasala. Sa sobrang kasalanan ng tao, gusto na ng Panginoon gunawin ang mundo. Okay, kung hindi lamang nakakita siya ng isang tao sa pangalang Noah na ginamit ng Diyos upang magpatuloy pa ang buhay sa kanyang pamilya at kung nasaan tayo ngayon dahil dumami mulit ang mga tao. Pero tanong, natigil ba yung kasalanan? Hindi. Okay, pagkatapos ni Noah, nagpatuloy pa rin ang kasalanan. Namili ulit ang Diyos na isang tao. Okay, sa pangalan ni Abraham. At ito ay kanyang ikinagtagpo. Okay, at pinili na bilang isang tao, ang kanyang pamilya, okay, ay maging kabilang, okay, sa mga tao ng Panginoon o God's people. Okay? Hirapan tuloy ako magsabihin sa Tagalog. Okay? Yung si Abraham at kanyang mga descendant, namili ang Panginoon kasi nagpatuloy ang kasalanan. Hindi pa nagtatapos doon. Tuloy-tuloy pa rin ng kasalanan. Pinili na naman ng Diyos si Moises. Naalala niyo si Moises. Amen. Alright? At sa kanya, ibinaba ang utos na kung saan ay dapat masunod ng tao. Bagkus, hindi rin yun naging solusyon. Nagpatuloy pa rin ang kasalanan ng tao. At lahat ng tao na namumuhay dito sa mundo ay may bahid ng kasalanan at meron ding kamatayan. Hello? Alright. And so, kung ano yung original na pinalano ng Diyos para sa tao na magpatuloy lang mabuhay na walang hangganan, ngayon may hangganan na. At ang nangyari doon kay Adan at Eva, okay, nung sinuway nila ang Diyos, halos binigay nila na sa kalaban ang pamumuno na kung saan sila ang pinili ng Diyos upang mamuno sa kanyang mga nilikha. Sabi niya, you have dominion over the seas, over the fish of the seas, over the birds of the air, and all living creatures. Okay? Dahil ibinigay sa kanila yon at dahil sila ay hindi nila nasunod ang utos ng Diyos, yun din ay kanilang nabitawan at nakuha ito ng demonyo. At ang tao ay namuhay sa kasalanan at kamatayan. Sabi nga sa salita ng Diyos, for the wages of sin is what? Death. Alright, kasalanan ay kamatayan. So ito ang nangyari kay Adan. Kaya dun sa simpleng binasa natin kanina, dahil sa isang tao dumating ang kamatayan sa lahat ng tao, napakahalaga rin ng binanggit dito. At dahil din sa isang tao, nagkaroon ng muling pagkabuhay. Basahin ko muna. Dahil sa isang tao, hindi anghel, hindi espiritu. Ano siya? Tao. Kasi tao ang nagbitaw ng bagay na pinagkaloob ng Diyos, tao din ang dapat kumuha at maibalik ito sa kanila, sa tao, which is tayo. Tao rin ang dapat makakuha nun. At walang taong karapat-dapat na pwedeng kumuha ng yun. Dahil walang tao na may kakayanan upang mamuhay lamang ng mabuti. Lahat tayo ay nagkakasala. Amen po ba? Alright, I don't know, baka meron ditong perfect. Okay? Wala, lahat tayo nagkakasala. So walang taong, okay, na may kakayanan, okay, kunin muli kung ano yung binigay sa atin ng Diyos. Kung kaya't ang Diyos lamang ang may kakayanan na magbigay nito sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak. Kaya ang Diyos ng ating Panginoon na si Jesucristo ay pumarito at nagkatawang tao. Dahil tao lamang ang pwedeng. Kasi hindi naman yung fair. Okay? Na tao ang bumitaw, iba ang kukuha para sa kanya.
Okay, siya rin dapat, ama ko, pero walang tao ang may kakayanan. Kung kaya 2,000 taon na nakaraan, ipinala ng Diyos ang kanyang bugtong na anak upang makuha at lahat tayo masagip at maibalik doon sa original na kalooban ng Diyos na kung saan ang tao ay mamuhay kasama niya ng puno ng galak, kapayapaan, kabutihan, at magpawalang hanggan. Doon papasok ang muling pagkabuhay ni Jesus at lahat ng manampalataya sa Kanya dahil yun ang kauna-unahang plano ng Diyos na maibalik, okay, muli doon sa original niyang pinalano para sa ating lahat. Amen. Pwede ba natin palakpakan muna ang Panginoon? Okay, Adan. Okay, si Adan, ang lalaking tinalo ng kasalanan at kamatayan. Buti na lang, nariyan si Jesus. Okay, siya ang lalaking tumalo sa kasalanan at kamatayan. Nakamit ang tagumpay dahil nirepresenta ni Kristo ang tao sa perpektong pagsunod na binayaran niya ng buo ang parusa sa kasalanan sa pamamagitan ng kanyang pagkamatay, pagkalibing at pagkabuhay na muli. Si Jesus ay naging representative for humanity. To represent humanity, okay, to take back, okay, and redeem humanity through His death on the cross. Sino sa inyo dito, alam niyo yung kwento ni David and Goliath? Yes? Okay. Sa 1 Samuel chapter 17, dito naglaban si David and Goliath. Ang kwento po nito is yung Filisteo, okay, nasa kabila at mga Israelites na nandito. Philistines and Israelites magkabilaan sila. Nasa gera po sila at nagkaroon sila ng line, nag-draw sila ng line. Ang usapan ay itong mga Philistines, sabi na maglalabas kami ng champion. Okay? At ang champion nila ay si Goliath. Si Goliath ang lalaban, okay, kung mananalo siya against sa champion ng Israel, hindi na kailangan nilang maglaban at magpatayan. Talo na ang buong Israel. Okay? So, ang magsasabi kung sinong panalo, base lang doon sa laban ng dalawa. Are you with me? Okay? And so, sa kabila, alam natin yung kwento ni David, kung saan tinalo niya nga si Goliath. Okay? And so, si David, okay, ni-represent niya yung buong Israel. At sa kanyang pagpanalo sa laban, okay, natalo nila yung Philistine, okay, hindi lamang yun, na-conquer nila rin. Okay? At nataboy nila yung Philistine sa Israel. Ganon din yung kwento natin sa pamamagitan ni Jesucristo. Okay? Kung titingnan, may picture ako dyan ni David and Goliath eh. Ayan, nandyan pa ba? Alright? Pero ito yung picture talaga. Okay? Yung kabilang side, okay, isipin natin, nandito yung kalaban, death. Okay? Yung kamatayan at kasalanan dito sa side na to. At lahat tayo, bago tayo nakakilala kay Kristo, lahat tayo nandoon sa likod na yon. Okay? Lahat tayo. Kung matatalo ng Panginoon, okay, yung kamatayan na yon, doon lamang, because He represents humanity, doon lamang, okay, pwedeng makalaya at lahat ng tao ay magkaroon ng buhay na magpawalang hanggan. Lahat sila ay mapupunta sa kaharian ng Diyos. So, lumaban at natalo niya yung kalaban. 2,000 taon na nakaraan sa krus ng Kalbaryo. Ngunit, ang mga tao, kailangan nilang malaman. Kailangan nilang marinig ang magandang balita na ito, na nagtagumpay ang ating Panginoon at sila ay napalaya na. Okay? At doon papasok ang utos ng Diyos kung saan inutos niya sa lahat ng mananampalataya na tayo ay humayo. Okay? At ibahagi natin ang salita ng Diyos. Ibahagi, mangaral tayo. Okay, doon papasok yung go and make disciples. Okay? Ibig sabihin, sa laban na to, kahit na natalo ng Diyos, okay, ang kamatayan at lahat, kung ang tao sa kabilang banda ay hindi manampalataya, lahat ng ginawa niya ay hindi magkakaroon ng effect sa buhay nila. Hindi nila mararanasan ang buhay magpawalang hanggan. Kaya, magandang basahin, okay, yung sumunod doon, na binasa natin, sa verse 23, sabi, ngunit may takdang panahon ang muling pagkabuhay. Sabi niya dito, unang binuhay si Kristo, pagkatapos ng mga nakay Kristo naman, ang muling bubuhayin, pagbalik nino. Pagbalik niya rito sa
mundo. Isipin nyo po, kung hindi na kinailangan na bumalik si Kristo, okay, bumalik si Kristo sa pangalawang beses, sa unang beses pa lang pagdating niya, hinusgahan niya na yung tao na hindi pa nakakakilala sa Kanya, lahat yun, impyerno ang punta. Okay, lahat yun. At para sa mga dito na umuupo na parang wala naman atang impyerno, totoo pong kapatid ang impyerno. Okay? Grabe naman to. First time ko pa naman dito, impyerno kaagad. Yun talaga nakasulat eh. Anong gawin natin? Pupunitin natin yun. Sinabi ni Jesucristo yun. Yun yung katotohanan. Alam nga naman, sabihin ko sa'yo, papagandahin ko pa. Ano lang, magkakasakit ka lang, mawawalan ka lang ng pera, mahihirap. Yun talagang katotohanan, kapatid. Kasi kung ang pangangailangan natin kay Kristo ay para lamang matugunan ng ating pangangailangan pisikal o di kaya naman pangangailangan natin financial, hindi na kailangan ni Kristo pumarito para sa atin. Ngunit ang pangunahing pangangailangan natin, hindi financial, hindi rin physical, bagkus ang kailangan natin ay yung kaligtasan, okay, at kabayaran ng ating kasalanan, kung kaya't nangailangan si Jesus pumarito para pagbayaran lahat yun at lahat ng mananampalataya sa Kanya ay magkakaroon ng buhay na magpawalang hanggan. Amen. Palakpakan mo natin ang Panginoon. Kasi totoo po yung impyerno. Kaya nga sabi ni Jesus Christ, di ko alam kung paano ito itatranslate sa Tagalog, pero ang word na ginamit niya, okay, sa lugar na yon, okay, sabi niya, there would be gnashing of teeth. Alam niyo po ano yung gnashing of teeth? Okay, yun yung kinakagat mo yung ipin mo sa sobrang sakit at tinitiis mo yung sakit. Nasubukan mo na bang mahiwa tapos pinigaan ng kalamansi? Yung ganun. O di kaya naman, nung single ka pa, tapos dalaga yung dentista, binubunot, tapos, siyempre, okay, dalaga, tinatanong, masakit po? Hindi. Masakit po? Hindi. Okay? Kasi, pogi dapat ng dating, di ba? Hindi. Tinitiis mo, hindi. Yun, dito sa mundo, okay, marahil, isipin natin, kaya nating tiisin. Pero yung impyerno na tinutukoy sa Biblia, hindi po ganun. Impyerno tinutukoy sa Biblia ay sobrang init. Nasusunog ka pero hindi ka natutunaw. Patuloy mo nararamdaman ang sakit, hindi nawawala. Araw-araw, magpawalang hanggan. At dahil sa gagaano kakailangan ng tao ang Diyos, kinailangan ni Jesus pumarito para sa atin. Amen. Pwede mo natin palakpakan ng Panginoon. Okay? Kaya, ganon kahalaga ang pagpunta. Kaya sa muling kaya maganda na babalik muli ang Panginoon. Bakit kamo? Para mabigyan tayo ng panahon. Mabahagi natin ang magandang balita na ito na natagumpayan na ng Panginoon, okay, ang lahat, okay, at kay Kristo, ang lahat ng mananampalataya ay may tatagumpay. Amen. At kailangan natin ito may bahagi sa maraming tao. Kaya kung iisipin natin, kinailangan pa ni Jesus bumalik? Ito ay makakabuti sa marami dahil marami pa ang hindi nakakakilala sa Kanya. Ang kalooban ng Diyos sa Kanyang pagdating ng 2,000 nakaraan hanggang sa ngayon at hindi pa natin siya nakikita, hindi natin alam hanggang kailan yon. Ang kalooban ng Diyos, makita niya ang lahat ng tao. Okay? Sa una niyang pagdating hanggang sa dulo, sa pangalawang pagbalik niya, na marami sa kanila, okay, madala natin sa Panginoon at sila rin mismo makaranas din ng kaligtasan at pagpapala at buhay na magpawalang hanggan. Amen po ba? Come on, palakpakan natin ang Panginoon. Kaya sabi niya nito, unang binuhay ni Kristo, pagkatapos, ang mga nakay Kristo naman ay muling bubuhayin pagbalik niya rito sa mundo. Verse 24, sabi doon, pagkatapos ito, darating ang katapusan. Okay, lulupigin niya ang lahat ng kaharian, pamahalaan at kapangyarihan at ibibigay ang paghahari sa Diyos Ama. Ibig sabihin, sa kanyang pagbabalik, okay, lulupigin niya lahat yan, lahat ng kasamaan. Alam natin, hanggang ngayon, okay, may kasamaan pa rin okay, nakikita tayo dito sa mundo. Tama po ba? Okay, marami. Okay. Marami mga kasamaan dito sa mundo na nangyayari pa hanggang ngayon. At iniisip natin, kailan kaya ito titigil? Umasa ka dahil ang Panginoon ay babalik at titigil po lahat ng mga bagay na yan. Amen.
sabi sa Biblia, lulupigin niya ang lahat. Malaking bagay din to po para sa ating lahat na nananampalataya sa ating Panginoon. Na kung alam natin sa kanyang muling pagbalik, ay lulupigin niya lahat ng kalaban, ngayon pa lang, pwede ka nang manalig ang mananampalataya na kahit anong dadaanan mo sa buhay, okay, napagtagumpayan na ng Jesus ang lahat para sa iyo. Amen. Ibig sabihin, pag nasa buhay ka kung saan namumblema ka o di ka makatulog o may mga pinagdadaanan ka, pwede kang magtiwala sa Diyos at magkaroon ng kapayapaan na siya na makapangyarihan ay kasama mo sa buhay na ito. Amen po ba? Para pa sa mga hindi nyo siguro alam, okay, alam ng Diyos na habang nandito tayo sa mundo, may kasalanan at mayroon pa rin mga nangyayari na kasamaan sa paligid natin. Pero hindi ka nag-iisa. Dahil ikaw ay nanalig at nampalataya kay Jesus. Anong ginawa ni Jesus? Ipinadala niya sa atin ang banal na Espiritu na nananahan sa bawat mananampalataya. Alam ng Diyos na may mundo tayong haharapin na puno ng kasalanan. Pero hindi ka niya iniwan mag-isa. May kasama ka at yun ang banal na Espiritu. Amen! Amen! Alright, palapanan natin ang Panginoon. Alright, sabihin mo sa katabi mo, hindi ka nag-iisa. Hindi ka nag-iisa. May kasama ka. Nariyan ang Diyos. Kaya ang sabi ng Diyos, ako'y manampalataya at sumunod tayo sa banal na Espiritu na ibinigay sa atin. Dahil sa ating pagsunod, okay, na itatama natin at naiaayos natin ating pamumuhay ayon sa kanyang kalooban. Okay, alam ng banal na Espiritu ang lahat ng bagay na pwede nating harapin sa buhay. At ito lang ang problema. Marami sa atin, alam natin na may banal na Espiritu, pero pinangungunahan natin siya. Okay? At tayo na yung nagdidesisyon at tayo na gagawa ng paraan. Okay? Instead na manampalataya at manalig at hayaan, okay? At hayaan ang banal na Espiritu ang gumabay sa atin upang harapin ang lahat ng ating mga pinagdadaanan sa buhay. Ibinigay na ng Panginoon. Sabi pa nga ng Biblia, greater is He that is in you than he who is in the world. Makapangyarihan. Okay? Kaya kahit na tayo namumuhay dito sa mundong puno ng kasalanan, nariyan pa rin ang banal na Espiritu na gagabay sa ating lahat. Amen. Kaya sabi niya rin dito sa verse 25, sapagkat si Kristo dapat maghari hanggang sa mapasuko ng Diyos ang lahat ng kanyang kalaban. Verse 26, sabi niya, ang huling kaaway na kanyang lulupigin ay ano? Ay kamatayan. Bakit kamo? Kasi pag ikay muling nabuhay kasama ni Kristo, hindi ka na mamamatay. At yung kamatayan na yun ay nalupig na ng Panginoon. Okay, makakasama na natin ang ating Panginoon magpawalang hanggan. Si Adan, okay, iniwan tayong talunan. Okay. Ngunit 2,000 taon na nakaraan, na pagtagumpayan na ito ng ating Panginoon. Si Jesus, binigyan tayo ng tagumpay. Amen. Binigyan tayo ng tagumpay. Ang tagumpay ay hindi lamang ang kaligtasan na kamit sa krus, kundi ang paglupig ng bawat mamumuno, pamahalaan at kapangyarihan na nasa mundong ito. Ibinigay niya ang paghahari sa Diyos. Okay? Ang ibig sabihin po nito, which babasahin natin mamaya-maya, okay? Sa verse 27, kasi ang sabi po dito sa verse 27, sinabi sa kasulutan na ang lahat ng bagay ay ipinasakop ng Diyos kay Kristo. Makikita po ninyo ito. Okay, quotation po ito sa Psalm chapter 8, verse 6. Okay, ito po ay messianic prophecy. Tinutukoy ito sa sulat na to, o sa Psalm na to, yung panahon na kung saan kailan siya sinulat at sa mga tao na nakaranas nito, pero meron din siyang tinutukoy patungkol sa pagparito ng Messiah o ng Kristo. At doon sa tinutukoy nito, binanggit to ni Pablo, na ang sabi niya, ngunit sa salita ng lahat na bagay, hindi nangangulugan, nakasama rito ang Diyos na siyang nagpapasakop sa lahat ng bagay sa ilalim ng kapangyarihan ni Kristo. Sinabi na sa Psalm chapter 8 verse 6 na sa pagbalik ni Kristo, sa kanyang pagparito, okay? Lahat ng kapangyarihan na meron dito sa mundo, lahat yon ay nasa panan niya. Ngunit ang sinasabi lang ng verse na yon, hindi kasama ang Diyos Ama o Diyos na makapangyarihan nasa paa niya.
Bagkus ang sinasabi niya, lahat ng bagay under subjection kay Jesus. Pero siya, okay, he would subject himself to the Father. Which means iisa lang ang ating Diyos na sinasamba. Amen. Okay? Kasi yun din ang naging gawa, yun din ang ginawa ni Jesus nung siya ay narito pa 2,000 taon na nakakaraan. Nung siya ay namumuhay, ang sabi niya, lahat ng aking ginagawa, hindi ito sa akong sariling gawa, bagkus ito'y gawain ng Ama. Okay, na tinutulungan, na gawain ng Ama, na ginagawa ko. Okay, at ang Ama, siya ay iisa sa mga gawain ngayon. Ibig sabihin, sa kanyang paglupig ng lahat ng pamahalaan, kapangyarihan, okay, lahat ng kasamaan dito sa mundo, hindi kasama doon ang Diyos kasi sila ay iisa. Amen. Dahil ang kanyang tagumpay ay atin, binigyan tayo ng kapangyarihan na mamuhay ng may pagtatagumpay sa mundong ito. Alright? Ibig sabihin, hindi ka talunan. Okay? Si Jesus ay nagtagumpay. Ang lahat ng ginawa ni Jesus, nung siya ay nagtagumpay, ay iyo rin kung ikaw ay nanampalataya sa Kanya bilang yung Diyos at tagapagligtas. Sa verse 28 po, ang sabi doon, at kung magawa natin ito, maging si Kristo ay magpapasakop sa Diyos na siyang naglagay ng lahat ng bagay sa ilalim ng kanyang kapangyarihan. Sabi niya dito, okay, upang ang Diyos ang siyang maghari sa lahat ng bagay. Sa lahat ng dako. Ibig sabihin, ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat. Kung minsan iniisip natin, okay, Lord, may kapangyarihan ka dito sa buhay kong ito, sa dako ng buhay kong ito, pero dito, Panginoon, ako to, ito, problema ko to, ako na lang to, haharap sa problema ito. Okay, ibig sabihin ito, lahat, ang Diyos, ang kapangyarihan niya ay para sa lahat ng bagay, okay, sa buhay, sa lahat ng dako ng buhay natin. Hindi lamang sa ating yung pananampalataya at pagpupunta dito sa church. Minsan, yun ang mga tao Pag pumunta dito ng Sunday, okay, church, worship, pag Monday, balik na ulit. Nakalimutan na. Okay? Balik sa dati. Parang dalawa yung buhay. Okay, double life. Okay, iba yung sa church, napakabait. Pero pag naglabas na, pag Monday na, balik sa dati. Hindi ganoon. Ibig sabihin, ang sinasabi ng Diyos, kahit saan banda ng buhay mo, kasama mo ang Panginoon. Amen po ba? Alright. Ano ang pinagdadaanan mo, kapatid, sa panahong ito? Gusto ko lang sabihin sa iyo, kasama mo ang Panginoon. At siya ang Diyos na makapangyarihan sa lahat ng bagay. Walang bagay dito sa mundo, walang bagay sa buhay mo ang hindi niya kayang punan, hindi niya kayang katagpuin, hindi niya kayang tulungan. Lahat ng bagay sa buhay mo, labas at loob, kaya niyang tulungan ka at gawa ng paraan. Amen po ba? Dahil siya ang Diyos nating makapangyarihan. Palakpakan natin, Panginoon. Alright, at sa ating pagtatapos, ang ating tagumpay ay kay Kristo, o ang ating tagumpay kay Kristo ay ganap, dahil ang Diyos ay lahat sa lahat. Kung ito ay lahat, okay, sa lahat ng yon, ang Diyos, siya makapangyarihan sa lahat ng bagay. Amen po ba? At dapat natin malaman na ito ay ganap. Hindi ito parang, pwede pa bang magbago yung future? Pwede pa bang magbago na, okay, nalupig ang Diyos ng kasamaan? Hindi. Ganap na to. Lahat ng bagay na binanggit ng Diyos at ipinangako niya at sinabi niya, lahat yun ay mangyayari at walang bagay doon na mababago. Ganon ka makapangyarihan, ganon katapat, ganon kamahal tayo ng ating Panginoon. Amen po ba? Sa ating pagtatapos, maaaring po ba ninyong ipikit ang inyong mga mata? Para po sa lahat na narito ngayong hapon, sabi ko nga kanina, magpapatuloy ang buhay mo, kapatid. Hindi ka mawawala na parang bula. Ang tao na walang espiritu ay patay. Pero hindi ibig sabihin na wala ka na dito sa mundo o wala ka na talaga. Magpapatuloy ka. Ngunit ang tanong, saan ka papunta pag ikay namatay? Ang Biblia at lahat ng pinag-aralan natin, ang sinasabi, pag tayo ay nanampalataya kay Jesus,
tayo ay may kaligtasan. So kung ikaw ay narito kapatid, at hindi mo pa naisusuko ang buhay mo sa ating Panginoon, at hindi ka pa nananampalataya sa Kanya bilang yung Diyos at tagapagligtas, ngayon na yung araw na yun. So habang ang lahat ay nakapikit, kung ikaw ito na ngayong hapon sinusuko mo na ang buhay mo kay Jesus at ikay mananalig at mananampalataya sa Kanya, maaari mo bang itaas ang iyong kamay? Maaari mo bang itaas ang kamay? Salamat po sa mga nagtataas ng kamay. Habang po inyong itinataas ang inyong kamay, sasamahan ko kayo sa isang panalangin. Ang panalangin na pagtanggap at pagsuko ng inyong buhay kay Jesus. At makamit ninyo ang kaligtasan na Kanyang pinangako para sa inyo dahil nanalig kayo. Sasamahan ko kayo sa panalangin, bigkasin niyo po ito bilang inyong sariling panalangin na may pananampalataya sa Diyos. Ama, sa aking paglapit ngayong hapon, alam ko po na ako po ay makasalanan. Alam nyo at kilala nyo po ako at lahat po ng ginawa ko sa buhay. Alam nyo kung gaano kadumi ang aking buhay, O Diyos Ama. Kayo na nakakaalam ng lahat, walang akong maitatago sa inyo. At alam nyo rin, Panginoon, na wala akong kakayanan upang iligtas ang aking sarili. Bagamat gustuhin ko man gumawa ng mabuti, hindi ito sapat upang ako'y maligtas. At ako'y lubos na nagpapasalamat. Dahil minahal nyo ako. At ang marami, dahil ipinadala nyo ang inyong anak ni Jesus para bayaran ang kasalanan ng tao at ng sino mang manampalataya sa Kanya ay may makakatanggap ng kapatawaran at buhay na magpawalang hanggan at kaligtasan. Ngayong araw, aking sinusuko ang aking sarili. Ako ay nananalig at nananampalataya kay Jesus. Jesus, Ikaw ang aking Diyos at Ikaw ang aking tagapagligtas. Ngayong hapon, sa aking pagsuko, hinihiling ko rin na tulungan niyo ako na magpatuloy at lumago sa aking pananampalataya. Salamat, O Panginoon, itong aking samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Palapakan po natin ang Panginoon. Tayo ay lahat ay tumayo. Tayo po muling umawit sa ating pagtatapos.